na yan, walang kakwenta-kwenta. Okay, mga kababayan, last topic tayo, no? Bago ako maubusan ng boses. Pag-usapan naman po natin itong alleged killer po. Siya ba? Parang siya, ayon dun sa mga nakita natin sa relo at dun sa pangangatawan, itong si Captain Albotra, ang killer po ni Mayor Perez at ni Mayor Halili. Ngayon, mga kababayan, dahil po sa kanyang mga kwento at patuloy na pagsisinungaling, at eto na nga, ang kanya pang nakaharap ay itong si Attorney Congresswoman Jenky Luistro. Kasama na itong si Paduano ay kulong sa House of Representatives itong si Albotra. Dito, bakit mo naman kino-content? Mahilig ka talaga kay Luistro. Hindi yon ang sinasabi ko. Ang gusto kong ipakita rito ay matuto tayo at huwag nating kalimutan ang batas ng tinatawag natin, mga kababayan, na conspiracy. Dahil sa conspiracy, kahit ikaw ay hindi pumatay, ay meron ka pa rin dyan tinatawag na partial... sorry. Mali. Mamaya na. Unahan ko na. Why of all the police officers in the entire country, why you? If she indeed is not telling the truth. Partial yung sinasabi ko. Ano yon? Principal. By inducement. Principal by... mamaya na. Itong si Albotra, kanina pa to eh. Napakasinungaling to. Kung hindi mo corner, hindi sasagot ng tama. Ngayon, bata mo yung dalawa, tapos hindi mo alam. I have no direct idea talaga. Ano? Take two. Mamaya na nga eh. Tinake two na kaagad eh. No? Mr. Chairman, now I move to cite in contempt Captain Albotra for lying in this committee. Jologs naman to si Imelda Osido. Hoy, Imelda, halatang hindi ka nanood eh. Pinakita ko nagpa-hair follicle si Pulong. Open na open naman yung mata ko ha. halatang nakikichismak ka lang dito, Imelda Osido. Imanood ka naman. Sasabit-sabit ka ng comment dito, di mo naman napanood. Questions for Major Albotra. Major, in your affidavit, you gave a complete account of your whereabouts. By the date, by the time. Can you please enlighten us? What is your intention in giving the complete account of your whereabouts? Mr. Chair, Madam, kasi po Mr. Chair, wala pong ibang maaring dahilan kung bakit lumabas po yung chismis na yun, kundi yung short assignment ko po sa Calamba, Laguna na nalify nga po, Madam. Kaya po, hinalungkat ko po kung saan ako ng mga times na yon. Based po doon sa plane ticket ko at saka yung normal na proseso po ng police na nagko-courtesy call until such time po na may order and kung doon ko po na madam yung mga tickets ko po doon ko po na recover, ma'am. Ito kasi madali tayong gumawa ng madali tayong gumawa ng katibayan na ganyan. Sa totoo lang, hindi mo kailangang lumipad. Hindi mo kailangang kumuha ka lang ng plane ticket mo kahit hindi ka pumunta doon. Nandito ka pa rin sa lugar na to, mag-apply ka ng paglipad, kunwari, 'di ba? Pero hindi ka naman pumunta. Pwede mong gawin 'yun eh. Sa totoo lang. Major, you also mentioned about your plane tickets. Why do you have to include your flight bookings in your intention to give the complete account of your whereabouts? Ano pong intention nyo? Bakit nilalatag nyo itong mga whereabouts nyo during those time, including your plane tickets?
Mr. Chair, Your Honor, I'm just showing the committee, Mr. Chair, and prove that wala po akong kinalaman, Mr. Chair, sa pagkamatay ni Mayor Halili, Mr. Chair. Would it be correct to say, Major Albotra, that you are trying to give an impression na wala ka doon sa lugar when Pero kahapon sa mga nakapanood dito, hindi lang binabanggit pa. Ang magpapahuli dito kay Albotra, yung relos niya. Hindi po binanggit ni Kong Dan Fernandez kasi mayroon pa siyang inaantay na katibayan, may bine-verify pa siya. Pero kitang-kita na kahapon kung napanood niyo po ito, pinakita sa picture yung relos. Tapos yung relo ni Albotra kaparehas. Kaya lang hindi pa binanggit kahapon eh. I am referring to the killing of Mayor Tony Halili. Mhm. Would it be correct to say that it is your intention to give an impression na wala ka doon nung pinatay si Mayor Halili? Opo, Mr. Chair. That is your intention in presenting all these documents. To show, Mr. Chair, na ang pagka-assign ko po doon, Mr. Chair, is dumaan po sa proseso, Mr. Chair, until such time po na nalify po yung order ko at na umuwi na po ako, Mr. Chair, balik sa Cebu, Mr. Chair. Major Albotra, are you aware of the defense of alibi? Yan na. What do you- Ay, ito yung mga gusto kong matutunan natin pare-parehas. Defense of alibi. So, bakit natin gustong itakel to mga bagay na to? Kasi you can utilize this in the future. Maybe one of us will encounter, di ba, yung mga ganitong mga bagay. At least, mga kababayan, alam po natin, hindi ko sinasabit, hindi ko kayo tinuturuan para lumusot, ha? Ang ibig ko sabihin, kung wala naman po talaga kayo doon sa pinangyarihan ng krimen, wala kayong kinalaman, you can utilize ito mga ganitong sitwasyon, but not utilize sa maling paraan. Okay? Oy, JP, ikaw nagturo sa amin ng ganitong style, hoy. Hindi ko kayo tinuturuan na gumawa ng katarantaduhan. Ang sinasabi ko sa inyo, you can utilize whenever you encounter this one in the future, pero sa tamang pamamaraan, ha? Mag-aalibay kayo. Ang alibay, mga kababayan, okay lang yan. May masama at merong hindi, merong masama, merong tama na alibay. Kasi kung wala ka naman talaga, you can use that alibay kasi wala ka dun eh. Ang tawag dyan, mga kababayan, sa Tagalog, di ba sa English, akala nila yung alibay, yun daw ay pagsisinungaling. Hindi. Sa Tagalog niyan, ikaw ay merong katibayan na nagpapakita na wala ka talaga doon. Di ba? Proof din yan. Understand about alibi? Yun pong sabihin mo po na wala ka dyan, Mr. Chair. And that is your intention in giving this complete account. You wish to give an impression Buhok at na rilo. wala ka dun sa Tanawan City or any of the immediate vicinity when the killing incident against Mayor Tony Halili happened. Do you agree with me? Opo, Mr. Chair. But you have to understand, Major Albotra, that alibi, to become admissible, it must be physically impossible for you to be in that place or in any of its immediate vicinity. Do you think that after presenting your complete whereabouts, including the plane ticket, you have established already that physical impossibility to be there in Tanawan City? Yes, Mr. Chair. Please understand, Major Albotra, that what you presented is just a plane ticket. Yes, I do believe highly trained etong si Albotra. Tama yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez. Alam na namin yung galaw mo. Ikaw ay yung katulad ng sa akin dati. Hindi naman sa intelligence, no. Pero ang ginagawa ko nung naging security guard ako, mga kababayan,
Natuto ako nung bago ako pumunta sa post ko, yung pwesto ko mismo. Pag ako pumupunta sa duty ko, bago ibigay sa akin yung aking tawag doon, kalimutan ko na yung terminology, yung pinaka-pwesto ko, yung 2-0 ko, pupuntahan ko muna yon. Ido-double check ko kung ano yung situation doon. Kumbaga, isi-surveillance ko siya. Ganun yung ginagawa nito ni Albotra. It only shows that you are booked on that date, on that plane, on that flight. But it does not in any way prove at all that you really took that flight and you were in Cebu during... Exactly, mga kababa. Wala siyang pinakita na talagang lumipad. Di ba? Wala siyang pinapakita. Dapat ipakita mo yung presence mo. Hindi naman lumalabas na, may flight ako nito ha. O ibig sabihin, nandyan ako. Hindi ganon. Dapat pakita mo, nandito ako sa eroplano. Ito yung picture ko. Eroplano, may date pa yan. Wala eh. DTO. Tama po. that date. Mr. Chair, I think pwede naman po siguro ma-verify natin, Mr. Chair, sa airlines, Mr. Chair, if indeed the tickets were boarded, Mr. Chair. Yes. Since you have started presenting this plane ticket, you might as well present also. Anong sasabihin ko, Chris Gray, sa nangyayari sa Bicol? Anong gusto mo sabihin ko? Flood control ni PBBM, nasaan na? 5,400? Ha? Wait lang, Chris Gray. Teka lang ha, easy. Anuhin ko lang po ito kasi yung panauhing pantanga. Kawawa naman eh. Kawawa talaga. Baha daw sa Bicol. Nasaan na daw yung 5,400 na flood control ni PBBM? Bakit daw bumabaha pa rin? Eto na lang kasagutan dyan. Wait lang po. Easy lang kayo. May papakita lang ako sa'yo, sir. Sir ka man, babae. Nagtataka lang ako bakit gusto nyo pag-usapan yung Bicol. Nung nag-umpisa tayo kanina, sabi ko nga, ipagdasal natin yung mga nasa Bicol. So pinag-usapan namin. Pero kung aasarin nyo na naman ako, aasarin nyo na naman ako tungkol sa baha-baha na yan, baka magsisipo kayo. Kawawa talaga kayo pag ako nakakatapat ninyo. Eto po, Chris Gray. Ito lang sagot ko. Alam ko na kasi kung saan papunta yung narrative mo eh. Ayan 5 years after since President Rodrigo Duterte assumed position, DPWH, Undersecretary Villar, ilan po yung flood control nila? 11,340 flood control projects. Diba? Nasaan na po? Di sisihin nyo si Digong. Alam nyo, sa totoo lang, wala tayong dapat sisihin yan. Pag tubig, kahit saan yan sumusuot. Pag may flood control ka, isipin nyo po may flood control ka nga. Pero, pag ang tubig, apaw na, saan yan lulusot? Sige nga. Ang tubig, pag sobra-sobra na, makakalusot at makakalusot pag may flood control, kahit may flood control ka. At kapag yung volume ng tubig, apaw na, pwedeng yung flood control niyan masisira. Diba? Ano pang sasabihin nyo sa akin? Pag-usapan natin? Yung baha sa Bicol? Actually, mga kababayan, wala tayong magagawa doon. Kaya nga sabi ko, ipagdasal na lang natin. Yung mga kababayan natin, huwag pahintulutan ng Panginoon na mayroong mga casualty. Diba? Yun lang ang magagawa natin. Sisihin nyo ang gobyerno. Nasa na yung 5,400 ni BBM. Nasa na rin yung 11,340 flood control ni Digong. Diba? Wag ako. Alam nyo, bago pa ako nag-start ng live, naka-ready na yan eh. Diba?
Bago pa ako mag-start ng live, naka-ready na yan. Alam ko maraming e-epal eh. Tama po, meron pa tayong tinatawag sa airport going back. Mga kababayan, meron pang nakita ko kanina eh. May boarding pass pa, di ba? Pag ikaw, mga kababayan, ay talagang lumipad, may boarding pass pa, nasubukan ko yan. Ilang beses din naman ako sumakay sa eroplano. 'Di ba? Local nga lang, dito lang sa Pinas, sa Butuan, o diyan sa bandang Mindanao. Kaya lang, local lang. Pero may boarding pass, pagpunta mo doon, bibigyan ka, mga kababayan, kasi papacheck mo yung baggage mo eh. 'Di ba? Tapos pag na-check na nila na wala yan, walang kontrabando, wala kang nakalagay na tubig kasi bawal din ang tubig, bawal ang pabango. Oh, yun. Wala naman pinakita si Albotra eh. Oh, ba't iba na yun ang pinakita? Wait. Major Albotra, Hmm? even assuming for the sake of discussion na ikaw nga ay nasa Cebu, kunyari lang, assuming lang, Hindi, wala pong tatak yung passport Ange Reyes kapag local lang. Kasi galing po siya ng ano, di ba? Galing ng Laguna, papunta po ng Cebu. So wala pong tatak yun. Hindi tatatakan yun. Board pass lang talaga ang kailangan. Ticket tapos board pass. O boarding pass. it does not in any way absolve you from your possible involvement in the killing incident. The way Mayor Tony Halili was murdered requires careful Aha. preparation. Oo, kunwari Grand bumili. design. Totoo po yan. Para lumabas lang na siya ay lumipad ng Cebu, bumili lang ng ticket, 'di ba? Nagpa-book lang. 'Yun ang totoo niyan eh. Habang wala siyang pinapakita, sabi nga ni Kong Luistro, ano ang pwedeng magpakita sa iyo, magpatotoo na ikaw ay talagang lumipad? Oh. Which presupposes a number, if not huge number, of personalities involved. Hindi po ito kaya ng isang tao lang, ng dalawang tao lang, or Tama po, walang passport. Kaya lang, kami, pag lumilipad kami, local, passport ang pinapakita namin na ID. Pero hindi yan tatatakan, hindi rin kailangan ng passport. Any ID, any government ID lang ang kailangan. Pag local, wala yan. Boarding pass talaga ang kailangan natin. You can, anyone can really book a flight. Pwede mong hindi attendant yan. Kahit kayo po, magpabook kayo ngayon, magbayad kayo, tapos hindi kayo lumipad, okay lang yan, walang problema. But the thing is, nasaan ang boarding pass mo para ipatunay na ikaw ay lumipad? perhaps kahit tatlong tao lamang. In other words, I am certain that there is a theory of conspiracy Ayan. in the killing of Mayor Tony Halili. Having said that, Major Albotra, I wish to tell you na kahit mapatunayan mong nasa Cebu ka, meron tayong mga tinatawag na principal by inducement, principal by indispensable cooperation, Principal by indispensable cooperation. even without their physical presence, may be equally liable to the crime because of the theory of conspiracy. Do you understand, Major? Yes, Mr. Chair. I wish to Teka lang. Hindi rin po pwede yung magpapatatak ka lang tapos hindi ka papasok sa si Cheat Salabi, sino ba yung nagsabi? Kapag local po, halimbawa Palawan to Manila, wala talagang passport. Moises Lacanilaw, para sa mga hindi pa nakakapag-flight, no, mga kababayan, bawal din po yan. Kapag kayo po ay, halimbawa, abroad, di ba, overseas, pag nagpatatak ka, kailangan didiretso ka na po doon. Hindi ka na makakalabas pag natatakan ka. Kasi, didiretso ka na sa eroplano, hindi ka na makakalabas doon. Pag local naman, mga kababayan, boarding pass, tapos, kailangan mo rin umano sa eroplano kasi hahanapin din yun. I-check din doon, may record din yung eroplano.
kung ikaw ay pumasok o hindi. Kahit na dumating ka doon, nagpa-check ka ng baggage mo, di ba, nagpa-check ka. Pinakita mo, oh, meron akong flight ngayon. Tapos, maya-maya, nagbago isip mo, wala rin yun. Kasi, bago mag-flight ang eroplano, dino-double check nila yan. Kung, pag hindi ka pa nila nakita, na ikaw ay pumasok, tatawagan ka nila, ipipage ka nila. Calling Mr. JNK, your flight is about to blah 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 blah, 'di ba? Ganon. Pag ikaw hindi ka nila nakita hanggang sa kahuli-hulihan, tapos pag wala ka na talaga, wala ka na talaga. May record yan sila kaya hindi mo sila maloloko. 'Yun ang hinahanap ni Congresswoman Luistro. Wala siyang pinakita. Plain ticket lang, schedule lang ng paglipad. Manifest as well the very spontaneous testimony of Colonel Garma about you mentioning to him, to her, and even trying to boast upon the fact that you are part of the killing incident against Mayor Tony Halili. The testimony is very spontaneous. It is very natural. And we do not see any reason why we should not believe that testimony of Colonel Garma. Correct. Unless Major Albotra, you will be able to prove motive against Colonel Garma. We may be inclined to reconsider this position. Can you please try to think harder? May galit po ba sa inyo si Colonel Garma? Ano po ba ang posibleng dahilan kung bakit kayo i-implicate ni Colonel Garma amid your claim of absolute innocence? Ako naniniwala na hindi si Albotra ang pumatay. Pero naniniwala ako na si Albotra ang nag-surveillance. Di totoo. Naniniwala ako na merong gunman kasama nila. Pero si Albotra, sigurado ako, connivance. Sigurado ako, siya ang nag-surveillance ng area. Mr. Chair, I can only think of two reasons, Mr. Chair. Unang-una po, masyado na pong confused at mabigat na po ang nagdaanan ni ma'am. Parang, Kaya gusto niya na po sigurong ipasa ang burden, Mr. Chair. parang narinig ko yan kay Panelo kanino ko pa ba narinig yan? Meron pa akong naringgan yan eh. Kay Lano ata, kay Labato o kay Bongo. Na sinasabi na kasi siya ngayon ang nadidiin doon kay Barayuga. Kaya ngayon nagtuturo na siya. Di ba? Parang parehas na parehas kayo ng script Pangalawa, yung Barayuga murder case po, Mr. Chair, baka naiipit na po si ma'am. Kaya po, gusto niya na siguro pong i-divert ang atensyon ng Quadcom na ito, Mr. Chair. At saka, si Lieutenant Colonel Santi Mendoza po, Mr. Chair, siya po ay classmate ko. Baka po nagalit na rin si ma'am sa class namin, Mr. Chair. You have to realize, Major Albotra, Ang babaw, no? Ang babaw, mga kababayan. Kaklasmate ko si Santi Mendoza. Baka nagalit na rin siya. Bakit naman magagalit? Si Garma, umamin na. So, ibig sabihin, she cannot blame Santi Mendoza ngayon. Kumbaga, magkakampi na sila eh. Parehas na sila ng sinasabi. Hindi na siya pwedeng basta-basta magalit doon. Umayag na siya eh. Kasi kung galit siya, dapat sasabihin niya doon, hindi totoo. Pero nagpalit na ng statement si Garma eh. Natural, magkakampi na sila ni Santi Mendoza. the testimony that was given by Colonel Garma started with the President down to the police operative. Okay, eto, good question. Sabi ni Radi Lagumen, GP, hindi kaya pwede rin ibang tao yung sumakay in behalf of Albotra plane ticket? Bawal po. Hindi po pwede. Kasi pag ikaw ay, tama, hindi ko alam mo yung terminology
Kasi ako, nung nagpa-flight kami sa mga event ni PBBM, na-invite din ako, di ba? Ngayon, pag sasakay, papakita namin yung ticket namin. Pagpakita ng ticket, sasabihin, i-check ngayon yung baggage. Meron ba diyang mga pabango? Ganon, titingnan. Ngayon, paglilipad na yung eroplano, halimbawa, alas 8 ang lipad, papasok na kayo ngayon. I-check nila yung pinaka-ticket nyo, tapos, i-check din nila yung picture mo. Yung ID mo, papakita mo kung ikaw ba yon. So, hindi rin makakalusot. Hindi ko alam kung meron kayong mga instant na hindi dino-double check yung iyong ID. Kasi dino-double check nila yung may ID kang ipapakita eh. Kung ikaw talaga yon, dino-double check nila yung pangalan, yung pangalan sa plane ticket, tapos para mapatunayan yon, valid ID ang ipapakita mo. So I don't think na makakalusot na ibang tao ang makakasakay. Yours is not even Mona a Nases. hint of that totality. At Daniel kagaya Dumasig. po ng tinanong kanina ng ibang members ng Quad, why of all the police officers in the entire country, why you? If she indeed is not telling the truth. Can I answer, Mr. Chair? Yes. Sa totoo lang, Mr. Chair, hindi ko po talaga alam, Mr. Chair. Yun ang pong reason na yun ang naisip ko. Hindi mo talaga malalaman. Wala ka talagang maiisip kapag nagsisinungaling ka. 'Di ba? Pero pag alam mo yung dahilan, pag hindi ka nagsisinungaling, madali yan sagutin. Hindi mo kailangan mag-isip. Pero when you try to background me po doon sa Cebu, Mr. Chair, wala pong naniniwala, Mr. Chair, na ako ay ganong klaseng tao. Hindi po ako mayabang. Tahimik nga lang po ako, Mr. Chair. Yun lang po, Mr. Chair. Now, Major, I wish to invite your attention to paragraph 12 of your affidavit. Sabi mo dito, even my subsequent career promotion and assignments debunks any notion of being... Kanina pa to nagpapa-shoutout. Shoutout ko lang muna. Sorry kung di ko mabasa ng tama kay Prem Farm Lead. Tama ba? Prem Farm Lead. Shoutout sa'yo ha. being rewarded or incentivized due to any allegations of killings. Do you know for a fact that the reward system exists? Yes or no? Mr. Chair, Yes or no? partly yes po, Mr. Chair, partly no. Partly yes. Partly yes. Par- Enlighten us, which part of the reward system are you aware of? Mr. Chair, what I am trying to elaborate here, Mr. Chair, ako po ay tapon-tapon din, Mr. Chair, sa aking assignments. Yung promotion ko, kita nyo naman, Mr. Chair, hanggang ngayon, hindi pa ako napopromote. And kung totoo, Mr. Chair, na talagang parte ako nung pagpatay kay Mayor Halili, siguro po maganda po yung assignment ko, Mr. Chair. Hindi po ako binalik doon sa Cebu, Mr. Chair. Mali. Ma'am Griselda, para shoutout sa'yo. Mali mga kababayan. Sabi niyang ganon, kung ako po ay may kinalaman dyan, maganda na siguro yung posisyon ko. Siguro na-promote na ako. Mali kasi yung sagot niya eh. May butas eh. Bakit mga kababayan? Kaya nga hindi siya na-promote. Kaya nga siya ay na-demote actually. Nanggaling siya sa tawag dito. Magiging ano na sana siya eh. Magiging colonel, di ba? Pero nabalik siya. Bakit siya nabalik? Dahil nga gumamit siya nung exam. Nakalimutan ko yung terminology nung exam na yon. Kumbaga dinaya niya yung kanyang ipopromote sana siya. Tapos lumusot. Yun din yung ginamit niya para doon sa another position. Kaya hindi po umangat yung ranggo niya. Pero kung tutuusin, kung hindi nagkamali siya doon at hindi niya tinarantado yon, yung pagpasa ng requirements, malamang sa malamang ay light colonel na rin itong si Captain Albotra. Kaya mali yung sinasabi niya na kung ako po ay may kinalaman dyan,
sana na-promote na rin ako. Na-promote ka naman talaga sana eh. Mali mo lang, pinasa mo yung maling requirements, dinaya mo. Diba? Oh, kaya hindi nakalusot sa Napolcom. Oh. Tapos, yes, Mr. Chair. So when you speak about reward system, you are pertaining only to promotion. Sorry po, dito hindi ko to maintindihan ha. Kay Menandro Nibadura. Sabi niya, Bunazera GP, anche per tutti amici. Sorry, hindi ko po, mali ata yung basa ko dun eh. And assignment? Is that what you mean? Opo, Mr. Chair. Then you could have used the word promotion Exactly. and assignment Correct. and not reward. Correct. Why did you use the term reward? What do you understand about the reward system of the war on drugs? I have no personal knowledge on that, Mr. Chair. I did not partake on that. If you do not have a personal knowledge, this representation would not mind if that is a hearsay. What do you understand about the reward system? Because certainly, this is not about promotion. This is not about a choice of assignment. Otherwise, you should have indicated that in paragraph 12. What do you understand about the reward system of the war on drugs? Your Honor, Mr. Chair, yun po ang aking ibig sabihin po, Mr. Chair, when I write here in my affidavit, the word reward, Mr. Chair, and Did you read your Incentivized. affidavit before you signed? yes, Mr. Chair, Your Honor. Sino po ang Kahit grade 1 kayang i-differentiate between the reward, mga kababayan, and promotion, 'di ba? Di madali talagang yun yan eh. Malayong malayo. Ikaw ay na-rewardan, ikaw ay na-promote, magkaiba yun. gumawa ng affidavit nyo? Yung lawyer ko po, Mr. Chair, in my presence, siya po ang Mr. Chair. If your intention really is to pertain to promotion and choice of assignment, Major Albotra, bakit hindi yon ang ginamit mong terminologies? Mr. Chair, Your Pagalitan mo Honor, yung abogado mo, pagalitan yun mo. po talaga ang ibig sabihin ng kung ikaw ay ma-rewarda ng assignment o magandang assignment or promotions po, Mr. Chair, With that, Major Albotra, you are denying the reward system which was testified to already by Colonel Garma, by Colonel Espinosa, by Colonel Santi, as well as the pronouncements made already by the then President and the other senators all over the media. Are you denying all this? Mr. Chair, there are rumors about that, Mr. Chair, but I have no direct knowledge on that, Mr. Chair. Rumors. There are rumors, but you do not have direct knowledge. Now let's go back to paragraph 12. You said that you did not receive any incentive or reward. If you did not receive any, then who received the incentive and the reward? I do not have any knowledge on that, Mr. Chair, Your Honor. I hope you realize also, Major Albotra, that plain denial does not have a weight in the law on evidence. Oy, tandaan nyo to ha. Plain denial does not have weight in the law of evidence. Again, mga kababayan. Gusto ko yung mga terminology na to ha. Natututo tayo rito ha. Nagiging matalino tayo dito kaya kailangan jot down notes tayo dyan. Ha? Plain denial does not have any weight in any evidence. Huwag na kasi magsinungaling. Sabi ni Rayan, ikaw daw ay umamin na kasi.
Pinapahirapan mo pa yung sarili niya sarili mo Pagdating naman sa dulo niyan, baka next na yan, aaming ka rin. Oh. You have to substantiate by positive evidence all the testimonies that you're offering to the committee. Mr. Chair, may I ask a question to PIDEA? Okay. Please continue. Kanina po, PIDEA, you said sometime in August 2018, the name of Mayor Tony Halili in the drug list has been negated already. Do you confirm this? Your Honor, it is an August 2020 list, not 2018, Your Honor. Mayor Tony Halili was killed July 2, 2018. Tama po ba? Yes, Your Honor. And during that time, his name is included in the drug list. Do you confirm? Yes, Your Honor. And his name was only negated sometime in August of 2020. Yes, Your Honor. It was indicated in the August 2020 list that he was negated already, Your Honor. Can you please enlighten us? Ano ho ba ibig sabihin nung negated? It is neutralized, Your Honor. I mean, he was killed already. Eto rin sa totoo lang. Dito lang ako nakakita ng sa HOR, medyo kahit kahapon masakit masakit katawan ko, 'di ba, kahapon. Talagang pag meron ako mga words na hindi ko nauunawaan at dito ko lang lumalabas, talagang nandiyan si Webster, si Encyclopedia o kaya si Google. Hinahanap ko kaagad pag di ko nauunawaan. Mabuti dito may napupulot tayo sa HOR, doon sa kabilang bakod. Basura. Negated for the case of Mayor Halili would then mean he is dead already. Yes, Your Honor. That's why it was neutralized already. Yes, Your Honor. Yes. Part of the testimony of Colonel Garma, it was Colonel Leonardo who has the last say in the inclusion. Wait. Sagutin ko lang to. Sabi ni Jose Naife, tama ba? Naife? Ang galing ni Kong Luistro, pwede siya sa DOJ or Ombudsman, I salute you. Alam nyo guys, when we talk to Congresswoman Luistro, may inamin ito. Sabi niya, kung tayo daw patatakboy natin siya sa Senado, hindi daw niya pipiliin ang Senado. Tatapusin niya muna ang 3 term niya sa Kongreso, kung sakasakali. Pero kung tatanungin daw po siya at papahawakin ng any position ng DepEd o kaya naman ay DOJ, ay tatanggapin po niya. Totoo, sinabi niya yan. Tatanggapin niya yan. DOJ, DepEd, ewan ko sa Ombudsman kung tatanggapin niya. Pero sigurado ako, 200% DepEd or DOJ tatanggapin po ni Kong Luistro. Classification of the high value target and the exclusion of the drug personalities in the drug list. Would you know if it is really Colonel Leonardo? Your Honor, we have no indication that Colonel Leonardo had any clear participation in the making of these lists. I understand that you were appointed in the PIDEA only during the present administration. Tama po ba? Yes, Your Honor. While the time element we're talking about, with respect Professor of the Law po kasi ito, Sir Odilenon. Nagtuturo po ito ng batas. Kaya magaling po itong si Congresswoman Luistro. to the participation of Colonel Leonardo to this drug list is sometime in 2016 to 2019. Tama po ba? Yes, Your Honor. Alam niyo ang pinakamaganda dito kay Luistro? Ito ang pinakamaganda kay Luistro. When I asked her, pinaghandaan mo ba si Harry Roque during that time na first time mo siyang interpolate? Siyempre, merong pangalan si Harry Roque. I know
Sabi ko sa kanya, ikaw ay kilala sa lugar ninyo, pero sa lugar lang ninyo. Ikaw ay professor of the law, sa lugar lang ninyo. Pero pag iharap ka kay Harry Roque, nung panahon na yon, syempre, Harry Roque mataas ang tingin ng tao dati. Kahit nakalaban natin si Harry Roque, alam natin na magaling si Harry Roque. Pero sabi ko sa kanya, paano mo siya naglakas ng loob? Saan ka humugot ng lakas ng loob para tanungin si Harry Roque, kalabanin si Harry Roque? Sabi niya ganon. Hindi ko siya pinagandaan. Oh, bakit mo na siya natanong ng mga ganon? Sabi niya, pinakikinggan ko lang yung mga colleague ko habang sila ay nagtatanong. At galing dun sa kanilang mga probing question, doon naman ako ngayon nagsusulat at tinatandaan ko kung ano yung mga butas ni Harry Roque. At dahil professor of law ako, doon ko idinaan sa batas. Sabi niya ganon, sino pa ang magtatanong sa'yo? Sino pa ang question sa'yo kapag ang sinasite mo ay tungkol sa batas? Sige nga, alam ni Harry Roque yan. Sabi niya ganon, kami ay parehas na professor of law. At kapag batas ang pinag-uusapan, no one, sabi niya ganon, kahit sino, ang pwedeng kumwestiyon sa'yo. Sabi ko ganon, hayop talaga kung sumagot. Kuwang-kuha niya yung yung paghanga ko. Oh. Is it because you are not yet in the PIDEA why you could not comment as to his participation in the drug list that everybody has been referring to? Your Honor, we have a copy of these lists, but we do not have a, how do you call it, a conviction, or we are not sure if Colonel Leonardo had any participation in the coming up of these lists. Since you were appointed in the PIDEA, Director General, would you know if this drug list... Oy, sa mga malalakas ang hangin dyan, hindi yung hangin sa katawan. I mean yung area ninyo, pag malakas ang hangin, wag po kayong manood ngayon. Wag kayong manood, may replay naman ito. Unahin niyo po yung pamilya ninyo. Mahalaga yan. Sa mga nakakapanood ngayon, pag wala po kayong problema, okay lang po yan, manood kayo. Pero pag kayo po ay tinatamaan ng bagyo, malakas ang hangin, yung pamilya niyo po muna ang unahin ninyo, yung mga gamit ninyo. Wag muna kayong manood sa akin, okay lang yan, mauunawaan ko yan. Unahin po ang sarili. Mahalaga yung sarili. Ako, makikita niyo ako. Kahit paulit-ulitin pa, magsasawa kayo sa mukha ko. Hindi po ako tatakbo, nandito lang si GP. Matagal pang panahon tayo magsasama-sama. 30 years pa magsasama-sama tayo, wag lang maupo si Sara. Diba? 30 years pa tayo, mahigit magsasama-sama, wag lang maupo si Sara. Pag naupo si Sara, alis na kami sa Pilipinas. Diba? Hindi, pag po, baka malakas ang hangin ka, Diyos ko. Wag nyo, alam nyo, subok namin pag ganyan. Wag nyo pong unahin yung panonood nyo. Has ever been validated? Yes, Your Honor. There is a process on how it is validated, and this goes up to the executive secretary for it to be, for its validation. When I say validation, it entails whether a name should be deleted, whether a name should be placed on suspense file, or a name is supposed to be retained. And there was a procedure that was agreed upon in 2019 on how this list is going to be validated. And so this is the process that we are following, Your Honor. And to be very honest about it, we have only validated 1,502 of the total of 6,042 names. So, to this date, PIDEA, the total number of names is still 6,000 plus. Mm-hmm.
Yes, Your Honor, 6,042. And that to be out exact. of that 6,000 plus, the once validated is only 1,000 plus. Yes, Your Honor. So how do you appreciate the genuineness of the remaining 5,000 still in the drug list? There is a process, Your Honor. It's a very long process, and which starts in the barangay level and it goes up to the regional level, and from the regional level, it goes to a remedied committee, Your Honor. This remedied committee is made up of 4 members. Madami problema talaga lahat yung ano na yan, drug list na yan, watch list. Di ko na nga maintindihan, sa totoo lang, sa dami ng list na yan eh. Tapos biglang-bigla nagkakaroon ng mga insertion. Diba? Hoy, muntik na mag-aaway si Daniel Dumasig sa mas trigger woman. Loyalista po yan. Chief of Staff, the Chief of the Oh. Philippine National Police, the Secretary of Interior and Local Government, and the Director General of PIDEA. The Secretariat of this committee is PIDEA, Your Honor. And what happens is that we study the names, again, starting from the barangay, then from the barangay, goes to municipal and city level, then up to the provincial, involving all units, especially law enforcement agencies, to determine whether this name should be retained, delisted, or to be placed on suspense file. And we recommend this, and this remedied committee, which is chaired by the Secretary of Interior and Local Government, submits this list to the Office of the Executive Secretary for a decision to be made whether the recommendations will be granted or not, or approved or not, Your Honor. But sometimes, let's just say, for example, in the regional level, there are certain, it takes the regional director, for example, of the PNP, the regional director of the DILG, mostly regional directors, Your Honor. Sorry guys, kung pinapanood natin ng ano to, parang hindi ako sabi nung iba dyan, nasa na yung commentary ni GP, hindi nagko-commentary Eh alam nyo naman, may sakit ako kahapon. Kaya medyo pinapakinggan ko rin yung mga ibang mga detalye dito. Pero yung may mga matututunan talaga tayo, kumbaga, yun na ine-expound ko ng konti. Konti lang naman. Di ba, batas to eh. Mahirap magkamali pag usapang batas. Oh. But as I gathered, there were instances in the past that it was very hard to convene all of these people together to sign the results of their validation, and so it was taking a long time. And that's the reason why we were only able to validate 1,502 of the 6,000 plus names, Your Honor. Given that answer, PIDEA, ginagamit pa po ba ng mga law enforcement agencies yung drug list, given the fact that the remaining 5,000 remain unvalidated? Yun ang tanong doon, mga kababayan. As far as the remedied list is concerned, Your Honor, it has it has stalled for a while because we are waiting for the PALAS to act on our recommendation to continue its validation. But we are not only dependent on this list, we also have our National Drug Information System, which has names. Di dapat naman talaga binabalidate yan. Dapat hindi lang din yung hindi lang isang elemento ang nagbabalidate niyan, mga kababayan. It should be a corroborative information na dapat mag-identify sa mga tao. Hindi pwedeng ano lang kasi mahirap maraming katulad niyan nung kay panahon ni Digong, ang nangyayari sa kanila imbes na yung mga tao ay walang kasalanan, pagka kalaban sa politika, kalaban sa negosyo, ilalagay na lang. 'Di ba? Oh. Advance natin ng konti. Dito tayo kay Paduano. Mr. Chair, Piotr Eugene Kalumbaan,
PO3, Eugene Kalumba, Mr. Eugene Chair. Kalumbaan, And SPO2, Melgin Bulandres, Mr. Chair. SPO2, Melgin Bulandres po, Mr. Chair. Bulandres. Yes, Mr. Active Chair. pa ba sila sa duty ngayon? Si Eugene Kalumba po, Mr. Chair, ay namatay na po siya, Mr. Chair. Namatay. Opo, Mr. Chair. What cause of his death? Siya po ay namatay, Mr. Chair, sa Cebu City, Mr. Chair. Cause, ang tinatanong ko, ano yung Nabaril po siya, Mr. Chair. binaril? Opo, Mr. Chair. Kailan yon? Hindi ko na po maalala, Mr. Chair, yung date, Mr. Chair. Hindi mo na malaman? Di ba? Nagkakaroon pag may mga itong mga tao ni Digong nagkakaroon ng amnesia, uso sa kanila 'yan. Biglang hindi ko na maalala eh. Kaya lang hindi naman sila makalusot dahil yung mga congressman natin, they have all the remedies para mapasagot sila. Tapos bigla malalaman na lang nila sa sarili nila, huli na ang lahat when they realize na nahuli na sila. Diba? Mga kababayan, such a stupid idiot. Ay, sorry, nagmumura na si GP. And yun na nakikita ko talaga ano talaga na itong mga to. Magsisinungaling sila, paikutin naman ngayon sila ng congressman, bigla mahuhuli nila, marirealize ng mga tinatanong, putya, nahuli na ako ha. Oh. Hindi nga. Mhm. Yung Bulandres, After po nung namatay po si Eugene, Mr. Chair, mga ilang araw po, nagpa-relieve na rin po siya, Mr. Chair. Hindi ko na po alam kung saan siya, Mr. Chair. nabaril din yung Bulandres. Na-relieve po, Mr. Chair. Na-relieve po siya, Mr. Chair. After Na? nung- Na-relieve. Na-relieve po, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. When was that? Kahit ako alay na pulisya, parehas tayo. Ako nga natatandaan ko pa kailan ako tinuli. Diba? Way back. Maraming taon na pero natandaan ko pa. Alam ko pa nga kung anong ginawa ko nun eh. Oh. 2018, Mr. Chair. 20? Sometime on 2018 po, Mr. Chair. 2018. Yes, Mr. Chair. Pagbalik niyo sa Cebu, anong assignment niya? Sa Police Station 1, Mr. Chair. Under sa'yo. Opo, Mr. Chair. So, nung nabaril yung a certain Kalumba, Mhm. Kalumba ba yon? Eugene Kalumba, Mr. Chair. Oh, nung nabaril yung Kalumba, anong assignment niya? Siya Oy, po ay Joshua, Station shout out. 1, Mr. Chair. Sa'yo. Under sa akin, pero Under sa'yo. may... Siya po, Sandali, tinatanong kita, under sa'yo. Yes or no? siya po ay assigned sa Unit 2, Mr. Chair, pero operationally under control po siya ng... Dahan-dahan lang po, hindi ko maintindihan. Ano, please? Nagkakagulo-gulo na eh. Siya po ay under sa unit ko, pero... Si Eugene Kalumba, Mr. Chair, ay assigned sa Police Station 1, Mr. Chair. Aha. Under sa'yo. Yes, Mr. Chair, pero siya po ay operationally controlled by Ma'am Garma, Mr. Chair, that time. Under sa'yo, pero operationally controlled by Colonel Garma. Yes po, Mr. Chair. Wala. Mr. Chairman, wala na si Colonel Garma. Ayan o, di ba mga ka-GP Natics? Meron palang ganun, ano? Under sa'yo, pero hawak ng iba. Hindi, ang ibig sabihin nun, meron silang mga special task. Under sa'yo, pero hinuhugot ng iba. So, may mga special task. Siguro yun yung ginagawa nila. Hindi ako naniniwala na si Albotra ang marksman. Hindi ako naniniwala. Ang galaw nito, naniniwala ako na ang galaw ni Albotra ay magmanman. Ang galaw niya, mga kababayan, yung area, yung perimeter, yung lugar, kanya pong sinisurveillance. Sinusubukan niya ngayon kung saan nakapwesto yung tao para
makita po nila kung ano yung possibility, kung saan nila pwedeng tirahin. Kagaya po ng pinakita na video, 'di ba? Yun ay tinira, nandun lang sa likod ng pader. Doon sila tawag dito, nagparada, tapos doon nila tinira. Pinalap, yung tao nila, kinausap si Mayor. Ngayon, nung habang kinakausap si Mayor kasi pinatawag, pumwesto na sila doon, yung van na kulay puti, doon sila sa may pader, doon nila binanatan. Sniper yun. Chairman. So that was 2018 also. Opo, Mr. O Chair. kanina tinatanong kita, ba't hindi mo matandaan kung kailan siya na-assign sa namatay? Yung exact time po ang hindi ko matandaan, Mr. Chair. Huwag kang abogado dito. Magkamag-abogado dito. Sorry po, Mr. Chair. Oh. Nung tinanong kita kanina, sabi mo, hindi mo na matandaan. I'm referring po sa exact date po, Mr. Chair. Hindi ko naman tinanong yung exact date eh. Well, in fact, kung hindi kita tinanong kung saan siya nakasign, hindi mo sinabi na under your Station 1. Yung Bulandres. During the time, Mr. Chair, nung nangyari po yun kay Eugene, Sandali, tapusin mo na. After nung Calamba, saan siya na-assign? sa Cebu City rin po, Mr. Chair, Police Station 1, Mr. Chair. Station 1 din, sa'yo din, di ba? Opo, Mr. Chair. From Calamba. Pikon na si Paduano. Lagi naman pikon yan. Pero gustong-gusto ko itong mga to. Sa totoo lang, sila nila, pag nagpupunta ako ng Quadcom, nakikita namin yan, nagkakapikunan din sila nila Dan Fernandez. Bakit? Lahat sila mga kababayan, hindi sila bida-bida. Lahat sila may gustong sabihin. Kumbaga very active sila. Nag-jot down notes talaga itong mga to. Ang iniiwasan nila, yung makalimutan nila, yung mga itatanong nila. Kaya minsan, nagtatanong pa yung isa, anong tawag dito mga kababayan? Yung nag-insert sila, di ba? Yun ang ginagawa nila, yung bigla silang sisingit. Pero nagpapaalam naman, with indulgence, Mr. Chair, ganito, ganyan sila. Kasi iniiwasan nila na makalimutan nila yung mga itatanong nila. Binitbit mo pabalik sa Cebu. Nung nullified po yung order namin, Mr. Chair. Kaya nga, binitbit mo. O tapos, Tapos nag-courtesy call po kami kay Ma'am Garma. hindi ko tinatanong yung courtesy call. Ang tinatanong ko yung assignment ng Bulandres. So namatay yung Calamba under your watch sa station mo. Tapos anong nangyari kay Bulandres? Na-relieve na rin po siya, Mr. Chair. Why? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Station 1 commander ka, hindi mo alam na nire-relieve siya? Ang kulit no? Hindi niya alam yung dahilan na naka ng tinapa. Oh. You're lying. Hindi ko po maalala, Mr. Chair, kung bakit siya Nako, na-relieve. huwag tayo maglokohan dito ha. Bata mo yung dalawa, bit-bit mo pa Calamba, at then bumalik ka sa Cebu, tapos mo hindi mo alam. Why they were relieved? Ang alam ko po, Mr. Chair, na-assign, bumalik po siya sa Negros, Mr. Chair. Ang tanong nga, bakit siya nirelieve? I have no idea, Mr. Saan siya Chair. inassign? Sa Negros Oriental. No idea po, Mr. Chair. Kung Mr. Chairman, itong si Albutra, kanina pa to eh. Napakasinungaling to, kung hindi mo makorner, hindi sasagot ng tama. Ngayon, bata mo yung dalawa, tapos hindi mo alam. Yung investigation with regards to the death of Calamba, ba't siya pinatay? Hindi mo rin alam. Mr. Chair, during that time po, siya po ay... Hindi, tanong ko, anong motive? Ang kwento po nun, Mr. Chair, Anong motive? Pulis ka, hindi mo alam? Pag siguro, pag ako tinatanong dito, pag nagsisinungaling ako, siguro maihina rin ako sa sa pantalon ko no? Bata mo, hindi mo alam, hindi mo man chinek kung anong motive. I have no direct idea talaga, Mr. Chair. Albatros na. Mr. Chairman, now I move to cite in contempt Patay ka. Captain Albutra
for Uh-huh. lying in this committee in violation of Section 11, paragraph C of our rules. So move, Mr. Chairman. There is a motion to cite in contempt Major Albotra for violating Albatros ka Section ngayon. 11, paragraph C of the Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Comsec, please take note that Major Albotra mukhang kawawa is si now cited in Albatros. contempt by the Quad Committee. Aha. Chairman, Please proceed. Just a rejoinder. Alam mo, Captain Albutra, I have warned you kanina pa. Hindi ko pa mabuo yung story. Dahil taga Cebu ka eh. Pero you were assigned to Dumaguete, kaya mapacheck ko rin yung record mo. Malapit siya dyan. Pati yung dalawa mong tao. Oo. Nagsisinungaling ka eh. Babalikan ko pa rin yung kalamba on the next hearing. Kung hindi kita makorne, alam mo, akala mo dito, hindi kami nag-ibisita. Yun. Akala mo dito, hindi namin alam kung paano kukunin yung mga information. Yun ang ano nila. Masyado nilang minamaliit ang Quadcom. Hindi nila alam, yung Quadcom, nag-iimbestiga yan, nauuna pa yan. Kumbaga, meron na silang ebidensya, kailangan na lang nilang marinig sa bunganga mo, tapos kailangan na lang din nila ng iba pang mga, baka may mabanggit ka pang mga tao. Diba? Pag may nabanggit ka, lista, papatawag, hanggang sa mabuo na nila yung kanilang, yung puzzle. Hi, Nixon! Shoutout sa'yo. Di ba? You are not shouted in contempt. I will not ask you anymore. In the next hearing, you better cooperate. Patay ka. Paktay ka. Next, Mr. Chairman, doon na muna ako kay Captain Albutra. Aha. Ang dami pa kong alam sa iyo. May sunod-sunod pa. In the next hearing, magkakaalaman tayo. Mr. Chairman, I would just like to ask, kasi napag-usapan na rin yung Albutra. Second motion. Mr. Chairman, since Chairman Ako is not around, I will move to detain Captain Albutra in the premises of the House until the committee report will be adopted in the plenary. So move, Mr. Chairman. Ayan. Huli. Alam niyo, tama po kayo. Sa totoo lang, napakaganda at nakakahinayang kasi itong mga taong ito, they deserve na mahabang panahon. Kumbaga, kung maaari lang itong mga taong to, wag nang maalis dyan sa Kongreso Gustong-gusto ko itong mga taong to kasi marami tayong natutunan. Napakasisipag at talaga naman very concise, tapos sila ay masasabi kong lenient din sila di ba? Pero hindi natin matatawaran yung kanilang dedikasyon para yung kanilang iniimbestigahan ay makatulong po talaga sila, not only for in aid of legislation. Kasi yung ginagawa nilang ito ay nag-o-open ito sa mga katibayan na maaaring magamit ng DOJ, ng ombudsman o ng kahit ano pang mga ahensya. At the same time, tayo na mga nanonood, ipagkain natin ito Hindi literal na pagkain sa bibig literal ito ay pagkain ng ating mga utak. Para maging matalino tayo. Pagkain ito na magagamit natin in the future, if ever na tayo ay maka-encounter ng mga ganito, mapapagtagpi-tagpi natin. Tama? Wala. Tagilid si Albotra. Anyway, mga kababayan, marami. Sabi ni Nixon, di tulad sa Senado walang kwenta, wala man lang tumulong kay Risa. Exactly. Hindi ko alam kung ang dahilan kasi, 3 lang daw kasi may bagyo. Guys, sa totoo lang, inuuna kasi nila yung kampanya. Yun ang dahilan. Ayaw nilang pumunta doon kasi kakampi nila yung tinatrial.
Kakampi nila yung iniimbestigahan kaya ayaw nilang magpupunta doon. Oh, si Bato, pupunta doon? Sila Rob, hindi yan pupunta doon kasi halatado sila. Oh. Tatlo nga sila doon pero isa lang nag-i-interpolate. Sabi ni Joseph Pinestrella, okay lang kahit mahaba ang live mo, GP, masaya. Di ba? Oh. O, ayan guys ha. Ako po ay pansamantala muna magpapaalam at susubukan natin na makapag-live pa mamaya kung maaari. Syempre tayo ay nagre-ready rin. Napaka-prone ng lugar namin sa baha. Di ba? Oh. Oh, ayan po, magba-brown out. Sabi ni Mrs. Salamat po muli sa inyong lahat mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na binabagyo ngayon. Okay? Alam ko, mahirap yung sitwasyon nyo. No words can really describe. Pero tayo po ay magdasal lang sa Ama. At siguradong ibibigay po lahat. At hindi tayong papayagan na mapahamak at ang pamilya natin.